Maayong buntag kaninyong tanan. Ginasaulog nato karon ang kapistahan ni San Juan Pablo II, ang patron sa atong parokya. Ang celebrante mayor sa atong Santos na Misa mao ang atong Senior Obispo, Most Reverend Jose is Bantolo Didi, uban ang mga pari na konselebrante. Palihog sa pagtindog ug atong kantahon ang awit sa pagsugod. Sa ngalan, samahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw ni Kristo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, maginusol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios na makagagahom sa tanan, o kaninyong mga igsoon, na nakalapas ako dako iyamot, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala, busa na nanguyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyong mga igsoon, aron inyo ako yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios na makagagahom sa tanan, o pasayloon sa ato mga sala,
dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Diyos na nagbutang kang San Juan Pablo II
nga magbalantay sa tibuok simbahan ug nagbuot na mudan-ag siya tungod sa kahibulungan kahayag sa iyang mga maayong buhat o pagtulunan. Itugot nga kami nga nagtamod sa mga pahanungdan sa maong Santo Papa, mudan-ag unta at ubangan sa mga tao tungod sa mga maayong buhat ug modilaab usab sa imong atubangan tungod sa gugma. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías, gipakita sa Ginoo ang iyang balaang gahom at tubangan sa kanasuran, ug ang tibuok kalibutan nakakita sa kaluwasan. Kini atong mabatian sa una nga pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pagkatahom sa mga tiil ni adtong nilata sa kabukiran, aron pagwali sa maayong balita. Pagmantala sa pakigdait, pagdalag kalipay, o pagsangyaw sa kaluwasan, o miingon sa Sion, naghari ang inyong Diyos, naninggit ang inyong mga magbalantay, nagdungan sila pag-awit sa kalipay, kay nakita gayud nila ang pagbalik sa Ginoo ngadto sa Sion. Pag-awit kamong tanan, kamong mga nagunob nga mga dapit sa Jerusalem, kay gilipay na sa Ginoo ang iyang katawhan. Gitubos na niya ang Jerusalem. Gipakita sa Ginoo ang iyang balaang gahom at tubangan sa kanasuran. Ug ang tibuok kalibutan nakakita sa kaluwasan nga gikan sa atong Dios. Ang pulong sa Ginoo.
Sang Pablo nagingon, ang Ginoo ray maghukom, busa ayaw kamo paghukom, kang bisan kinsa. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Isipa kami nga mga sulugoon ni Kristo nga gitugyanan sa mga tinagong kamatuoran sa Dios. O kinahanglan sa usa ka tinugyanan nga magbinuotan siya sa iyang agalon. Wala ako mabalaka nga hukman ako ninyo o sa bisan unsang tawhanong hukmanan, kay wala man gani ako maghukom sa akong kaugalingon. Tinaw kayo ang akong konsensya, apan wala kini magpasabot nga wala gayud ako'y sala. Ang Ginoo ray maghukom kanako. Busa, ayaw kamo paghukom kang bisan kinsa sa dili pa moabot ang hustong higayon. Ang katapusang paghukom, unya na himua sa pag-abot sa Ginoo. Kay padayag niya ang ilad nga mga tinaguan, ug ibutyag ang gililong nga mga tinguha sa kasing-kasing sa tao. Niadtong adlaw, magdawat ang tagsa-tagsa sa pagdayeg nga angay kaniya, gikan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Halin sa pagtindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutdo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Human nini gipili sa Ginoo ang laing kapid-ag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagorha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod ug dapit sa iyang adtuan. Nuhon siya kanila. Ang anuhon daghan apan diutay ra ang mga mangangayo. Busa pag-ampo kami sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani nini. Lakaw kamo. Nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karniro ngadto sa mga lubog. Ayaw pagdala og puntel ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon. Ang panagdait maania ni ining balaya. Kung dito may nagpuyo nga
mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni adtong balaya, ug kaon ug inom sa ilang idalit kaninyo. Kay ang mamuo angay gayod nga suhulan, ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung muadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura ug sultihi ang mga tawo dito nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Ginoong Hesukristo. Magpunta po sa imbitanan kamapungahon ng piyesta. Pag-umpisa po ang pandemya, COVID-19, kag-lockdown, wala po kita, ako, wala hindi sa inyong piyesta sa naglipas na Mayo. Pero kami matahong na ang dalagan sa atong panahon. Excited na po ng mga anhi para mag-celebrar, magsaulog sa piyesta ni San Juan Pablo II. Pero kang Lunes, bigla lang na nakabalita na may mga positibo dito sa atong siyudad. Kag delikado ang dili maayo ang kamutangan naton kung kabayanan naton ang pagtigom sa mga tao. Kaya tao po sa pera sa mga kapalian, nagpigara kita, nadali kita sa lockdown. Padayon po kita na magselebrar, magsaulog sa mga sakramento, lalo na po ang Santos ng Misa. Dahil nabawaan natin, na kinahanglan natin na magsari sa Diyos. Kinahanglan natin na bagato ng tanan ng mga kahitabo sa kahom sa atong pagtuo sa Diyos. Kaya padayon ang tanan ng mga misa, maski ang pagsaulog sa mga barangay, pero limitado lang po ang mga katauhan na mag-attender para ang paryoya na karon ang nag-attender ka nag-representar sa mga kabarangayan para paagi sa aton pagtigom, sindaman, nagabaton sa mga grasya, sa mga gasa, uporma naton ang inda mga pagdayig at pagpasalamat sa mga Diyos. Kaya sorry lang po na natayungan na sa pagsaulog sa pesta ang mapili ang mahita po sa atong tanan. Parehas po sa minsabi ko man dito sa Mabini, nag-anhi ako para magtubang sa inyo sa pagsaulog sa pesta. Nag-anhi man ako para magpriglimahi, magpangaji, dara ko ang minsan din man tanan ng isip ko ang pagdagan ang pagkakinahanglan sa ato diocese sa mentero ng mga katauhan. Pero sa akong presensya na, gusto ko na ihalad sa Diyos sa basahon niya ang pagkakinahanglan sa atong katauhan. Batagon niya ang pagpatyag sa daghan kaayo naton na nag-aantos ng mga kaigsuunan dahil po sa ni na pandemya. Para sa atong pagtuod, kag pagsalig sa Diyos na siya lang po ang magasabat na magahatag sa atong pagkakinahanglan. Aniyaman kita para padayon kita na pagdumdumon sa atong Ginoo sa iya pagpalangga, sa iya pagantabay na ora kita ginapabayaan sa Diyos, kundi nabawaan natin na ang Diyos
dako pa sang sa mga problema na aton baga nga ang grasya sa Dios, sabi ni San Pablo, masusog kag damo daghan kaayo sa mga hitabo o mga pangyayari nga bagan maluya kita o nahabukan kita. Ang Diyos nagakaisod sa aton. Sa aton po, pagtigo niya na sa piyesta ni San Juan Pablo II, natulog kita kapag pahanongdong sa simbahan para sa aton na tanan. Siguro daghan mo ini, pero tulo lang ang aton isulti. Una po, ginapahanongdong kita sa panawagan sa mahal na Diyos sa kinabuhi sa pagkasanto. Na tanan kita, ginatawag sa Diyos, na kilalahon siya, kag magtuo kita sa iya, kag magsunod kita sa iya. Amo po yan ang kinabuhi sa pagkasanto. Nang atong isip kag puso, amo po ang isip kag puso sa Diyos sa atong pagkilala sa iya. Kag nabawan po naton ang usad ka modelo sa ni orasan ibang kundi si Papa Juan Pablo II. Marapit po siya na santo sa aton, sa kanyang mga santo sa atong simbahan. Kaya salamat naman ang pinipili niyo po ini na patron sa aton parokya. Siya lang po nag-apiki sa aton, ada lang siya sa Legazpi Santo. Nagkadto po siya sa Pilipinas twice, kag nag-apiki pa siya didi sa Legazpi. Ibig po sabihin, at marapit po siya sa aton. Ako mismo, bagang testigo sa ikatulo ko nga pagbagat sa iya. Nagkadto siya sa haro. Aga kami sa paranti, nagahulat sa iya. Pagdapit na lang ang iya pagkapot, ipahali kami sa mga padi, mga sinalistahan ito dira. Batangon pa kamo, mga agurang diri. No? So naghali kami nga urit o kaya dito kami sa likod. Pero wala kami aram nga nag-agi siya dito, apiki sa amon. No? So bagan swerte nga dito kami din pahali sa likod. Dito man nag-agi kasi Pope John Paul II. Kag pangduha, kag nag-iswela ko sa Roma, timing man nga mga obispo ng Pilipinas dito para mag-presenta sa iya sa diri. Kag kami nga mga nag-eskwela gindara sa mga obispo, kaya nabagat namon si Pope John Paul II. Pangtulo ko po makabagat sa iya, ang ginkanunay si ang mga santo, ang mga santo nag-atender ako, kag ang mga obispo, ura sa mga pari na maupo sa inda dahil ang nag-eskwela dito may retreat. Kaya kami nga mga Pilipino nga pari na ito, giupod din da. Kaya para po sa akon, apiki siya. Yan po ang una nga mga kamaturan sa atong buhay sa pagkasanto. Nga apiki ang Diyos sa atong buhay. Nga doon lang siya, nga ada lang siya sa atong pagkalibot. Kag ini nga pagka-presensya sa Diyos, dili lang po ini nangyayari sa matahong, kalmado, kag masayon na buhay naton, maski po sa dili maayo na mga pangyayari. Nabawaan po natin yan sa buhay ni Pope John Paul II. Na ginanak siya May 20, 1920. May 18, 1920. Pag namatay ko siya, April 2, 2005. So 85 years old siya, dito sa Kinapaan. 9 years old pa lang siya, namatay na ang iyang mama. 18 years old siya, namatay ang only brother niya na nag-eskwela sa pagkadoktor. 21 years old siya, namatay ang iyang brother. Kaya solo siya sa buhay. Mientras nag-eskwela siya,
nag-abot ang gera, kaya nag-ulong siya sa pag-eskwela, nag-obra sa quarry. No? Aram po nato ng quarry, malisod na obra. Pero mentras nag-obra siya, nagkatago siya sa pag-eskwela. Meaning, nabagat niya ang extraordinary nga kabudlay, ang kalisod sa iya buhay. Pero ang mga kalisod, bagan ada ang buhi na presensya sa Diyos. Kaya kung ako na ang iya nabagat sa iya kinabuhi sa pagkasantos, kita man, no? Ordinaryo na sa aton ang pag-antos, ordinaryo na sa aton ang makalisudan. Kaya ang diferensya lang nga ang kalisudan nagapabukat sa aton kinabuhi. Minsan ang kalisudan ang mga nagapahirayo sa aton sa Diyos. Dili naton aram ngayon pa lang puwertahan ang aragyan nga kita pwede nga daron sa Diyos para kanawala ang iya ng mama nang marapit ang iya dakong deposyon sa mahal na Birhen. Kanawala ang iya utod kag ang iya tatay, mas kusog ang iya pagsarig sa Diyos. Yan po ang nanging kamutangan niya. Kaya ang buhay sa pagkasanto, amo po ang ginapahanumdum sa aton nga kung ano man ang aton kamutangan, ang mga hitabo sa aton kinabuhi, ada po ang nagaataman na kamot sa Diyos. Ada po ang iya puso na nagaantabay sa aton tanan. Pangruha po, ang buo ang kinabuhi sa pagkasanto, dili lang po nagatapos nila. Nagapadayon po iyan sa panawagan sa mahal na Diyos na kita tanan dapat magtubo sa atong pagtuo sa iya. Meaning, mentras nabagat naton ang iba-iba nga mga hitabo sa kabuhi, ang mga iba-iba nga mga hitabo sa kabuhi nagabulig sa aton pagpakusog sa aton pagtuo sa iya. Pero kinahanglan naton nga magsabat sa among nga panawagan nga patalapuon ang aton pagtuo sa Dios paagi sa aton pag-eskwela, paagi sa aton pagkilala. No? Hindi lang po yan automatic, kundi nakita man pariyo sa eskwelahan, ora kita nagkakato dito, yan na, modular o online. Amo rin po ang dapat ginahimo sa karosal sa aton, ang pagtuon, pati sa aton pagtuo. Dili na kinahanglan kita na magkuha pa sa teacher, kundi ang aton sa diri. Yan po ang usad na puso ni John Paul II. Maaram na philosopher, maaram na theologian. Pero dili po automatic na maaram siya, bawaan niya, kundi nag-agi siya sa pag-eskwela sa mga pulong sa Diyos, pag-eskwela sa mga doktrina sa atong simbahan, nag-agi siya sa pagbagat, pag-intindi sa mga hitabo sa iya buhay. Kaya importante po na kita ng mga Katoliko, Kristiyano, may inisyatibo kita. No? Tayo kung mahilig ka sa pagluto, ura ka nag-kontento sa permi mo pinaluto, kundi nag-expand ang imong ideya. Tayo nga okay ka na sa parapangisda, dapat nagtuon ka sa mga eksperyensya mo kung paano idagdag ang mga maayo ng mga pamaagi sa pagpapangisda. Tayo nagtuon ka sa imong relasyon sa pamilya, no? Nga maintindihan mo ang imong asawa o bana, maintindihan mo ang mga kabataan mo, sa ito kang jutay sinda, aram mo, yan na, may pamilya sinda, iba na, padayon ang imong pagtuon. Ganon din po ang atong pagtuo. Halimbawa sa pandemya, ano ang sabi sa atong simbahan o pagtuo kung paano paglaton ini ng mga pagpurbar sa aton. Dapat po, hindi kita makahadlok
Pero kita andam, pero makita naton ang panawagan sa Diyos, ginhatagan kita sa damo nga panahon. Dili lang po pagsimba kasi yan na, ginalockdown kita, kundi panahon sa pagpangaji, panahon sa atong mga debosyon. Ako din po ang nangyari kay John Paul II. No? Pagtuon, pagpatalubo sa iya debosyon sa atong mahal na Berhen, sa mga pilgrimahe. Mahilig po siya magpilgrimahe, maski po nagili pa siya Santo Papa. Nagapilgrimahe siya sa Berhen San Fatima. Many times nagakad po siya, lalo na gayon, kang assassinate siya, muraman siya napatay, ang bala na ada sa iya lawas, ginuha, kaging himo na kaparti sa kuruna kamahal na Berhen San Fatima. Dahil nangyari po yan, May 13. Kaya para sa iya, ang pag-assassinate sa iya, parti sa sikreto, naging pa bati paaram sa mahal na Berhen na ang Santo Papa pagpatayon. Pero wala po siya napatay dahil May 13 nangyari, ada ang mga kamot sa mahal na Berhen na nagprotektar sa iya. So, yan na po, ibig po sabihon, padayon kita nga nagakabuhi para pakusugon ang atong pagtuod. Mentras nag-aagurang ka, nagakusog ang iyong pagtuod. Mentras nagatalubo ka, makikita mo sa tanan ng mga hitabo ang buhay, buhi nga presensya sa atong Ginoo. Pagtulo po, kita ginatawag na maging apostol sa atong pagtuod, apostol sa maayo nga balita sa atong Ginoo. Yan po ang mga pagbasa naton, naging pili yan na. Alin kay Propeta Isaías, bataho ba makatiil sa mga manudara sa maayong balita na nagalakat sa kabukidan, nagadara sa kalipay, nagadara sa kaligtasan, nagadara sa maayong balita na nag-anhi ang Ginoo sa pagtubos sa aton. Kaya kita sa atong simple lang na buhay, simple gina andang nato ng atong mga tiil. Pero ang pinakamatahong na pag-andam sa atong mga tiil, ang pinakamatahong sa pagpatahong sa atong mga tiil, amo, dara nato ng maayong na balita sa aton intero na buhay, sa aton ugali, sa aton mga relasyon, sa aton pagbagat sa problema, sa aton pagbagat sa mga tentasyon, o pagpurbar sa atong buhay. Sa simple nato na buhay, mga apostol kita sa atong Ginoo, sa atong banal na Ebanghelyo, sumala kay San Lucas, nabati po naton ang pagpili sa 72 sa atong Ginoo. Ngangin apostol, ginatawag, kaginasugo, kag sabi sa atong Ginoo, daghan kaayo ang aranyon sa kabas-an sang Dios, kulang ang mga nani, magpangadya kamo para sa kaiya sa aranyon nga magpadara sa mga nani. Siguro po naaraman niyo ng inyong pura-paroko, si Father Lloyd, dili lang po iyo pura-paroko. Pinapilin po siya, rektor ng atong college seminary dito sa Naga. No? Kaya doblihan ng isip at puso. Dili lang nakapalangga sa inyo, siyempre nag-iisip man siya sa atong mga seminaryan. Dahil po kulang ang atong mga kapalian. Apat na po din sa impero nga Belias. No? Sabi ko kahapon sa atong mga kapalian, may duha pa kita na ginahandong na itupod nga parokya. Pero yan na, karon kulang ang atong pari. Kaya kapati po sa atong buhay nga buligan sinda. Kaya yan na din po, gusto ko, pagpermi ko, ginasabi sa iyo, daghan salamat sa inyo. Pag ako, pagbaton sa atong mga kaparian,
kag pagpalangga sa inda, kag pagsuporta sa inda. Dahil po, ginsugo sila sa Diyos hindi. Ara po niyo, hindi man sila gusto ninda, hindi sila sa bulyas. Pero kag agi na sinda, kag ginapalangga niyo, kag maayo man ang kamatangan ninda, gusto na ninda po hindi. Kaya, salamat po sa inyo, pagbaton sa inda, pagpalangga. Sinda po, di mga anghel, nagkinahangan na sinda sa inyong pagpasensya, sa inyong kaluoy, sa inyong inspirasyon, sa inyong pagpatawad. Kag nabawaan po natin, mentras kinahimo po niyo yan, nagkabalik man po sa iyo. Kung napalangga niyo ang iyong pari, hindi na siya maghali-hali, kundi ani na siya magserbisyo sa inda. Kag kung nakabadyak siya sa kaayo niyo, malipayon siya, siyempre malupayon sinda sa pagserbisyo sa inyo. Kaya damo-damo po na salamat sa inyong pagtimog sina. Pero dagdagan po natin, mali na lang, ali si Mark. Kaya po, dugay na nga pari din sa hali sa Boyas. No? Ang last natin si Padre Val, 9 years ago yun. No? Kaya, ang usad na importante na buhay sa Kristyano na ihalad ang ina pinalangga. No? Dili po ka po maghalad sa gilid niyo pinalangga. Dili po kita maghalad, sabi ni Pope John II niya, no? Na ihalad po natin ang the best natin para sa Diyos. Kasi po, kung hinahalad natin ang pinakamaayo, pinakapalangga natin, palyong ginhimo ni Abraham, ginhalad niya si Isaac, ang Diyos po aram kung ano ang himuon niya sa mga ginahalad. Kaya, apostol po kita na ginatawag sa Ginoo na daron ang iya maayo nga balita. Siguro, nagahungaman muna naman nga October 22, no? Ang aton ang atong piyesta. No? Napatay si John Paul II, April 2. Usually, ang santo ginaselebrar sa iya kamatayon kasi nagasunod siya sa kahalian sa Diyos. Po siya, October 22. Kasi po, in-elect siya October 16. Kag, din-install siya bilang atong Santo Papa, October 22. No? Kaya ginatundon natin ang pagtuna niya na manugbalantay siya sa aton October 22, 1978. 27 years po siya, isa sa mga longest na Santo Papa sa aton na simbahan. Kaya siya po, after 400 years sa aton istorya sa simbahan, una nga ng Italian nga Santo Papa after 400 years. Kag siya, yan din ang dapat isa-suggest ko sa inyo pero naana siguro. No? Apostol po siya sang Diyos noon nga kalukoy. Paagi po sa iya ang pinahanglan niya nga sa atong ginapaan sa kalibutan amo ang divine mercy. Alam po natin si Santa Faustina tagapulan. Kag paagi kay John Paul II ang debosyon nga ginpakita sa Diyos kay Santa Faustina dapat magkadto sa intero na kinabaan. Kaya siya ang gingamit sa Diyos para ibalangibog ang Diyos nun na kaluoy. Kaya kaparti po kang inyo pagsaulog sa piyesta ni Pope John Paul II ining dako-dako niya na debosyon sa Diyos nun na kaluoy. Sa intero niya na pagkasanto Papa, yan po ang ginhimo niya. Diyos nun na kaluoy, gindara sa mga batanon sa World Youth Day, gindara sa mga pamilya, sa iyang mga dokumento na iya ipopisar, gindara sa mga pobre, sa mga tao na nagkakinahanglan. So yan din po ang aton himuon. Bilang nagdebosyon kay Santo Papa, Pope John Paul II, daron din po natin
bilang kita mga apostol sa Diyos ng nakaluoy. Sa katapusan ko, siyempre, wala na sa ibang makahon sa iya buhay, kundi ang iya dako ng debosyon sa aton mahal na Eloy. Tutos, totally yours. Ang tanan, ginahatag ko sa aton mahal na Diyos. Pariyo naghihilo sa aton mahal na Eloy. Hindi ko lang aram, by coincidence o by God's design. Kagitukod po natin ang parokya sa Mabini. Ang gisunod lang po natin ang mga piyesta sa Pasig, May 12. Para ang obispo dili na mag-ano, May 13 na mo. May 13, yan palang Fatima. 100 years ago, yun, 3 years ago, intukod natin ang Fatima Paris. Pero, yan po ang ginhimo ni Pope John Paul II sa iya pagkasanto Papa. Ginkonsagrar niya ang iya pagkasanto Papa sa aton mahal na Berhen. Kaya, mahal na Berhen ng Fatima, yan siya po ang nagtuna sina na konsagrasyon. Konsagrasyon para sa Rusya, konsagrasyon para Pangaji. Dako-dako po yun ang kondisyon ni Pope John Paul II sa Birhen San Fatima. Kaya salamat na pikilang ang parokya sa Birhen San Fatima. Sabi ko dito, kasabihin ko yan sa inyo, dapat ang intero na basmati o ibang mga tao sa Bicolandia maka naa na debosyon sa atong Birhen San Fatima kag kay Pope John Paul II. Maayo po ini nga shrine, pwede may. Kagyan po ang ginapangagin ko. Hinidang nailikay kita sa pandemya, lalo na sa atong syudad. Nabuhigan kita na mauntat ang amo ng pandemya sa Masbati. Pero, pamuha na ang mahal na Diyos, permi maghatag sa aton mga ginikanan, kakabataan, kandako-dako ng debosyon sa aton mahal na Eloy. Pag sa pulig ni Pope John Paul II, pwede po natin maayon yan sa aton Ginoo. Dagan po nga salamat sa inyong pag-atender, pag sa tanan na makasunod sa aton social media. Na mahal na Diyos, nagapalangga sa aton. Paagi sa mahal na Berhen, kay Pope John Paul II. Sa hindi pagpangadji, dahil natin mabaton ang mga grasya na aton tinahanan. Palihog sa pagtindog. Ipahayag ta po ang aton pagtuod. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo iyang anak nga bugtong, Ginoo nato, nagipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, ginanak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkanbanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang Kristiyano nagpuyo sa duruha kahugna, isip lungsuranon sa syudad sa Dios o isip lungsuranon ni ining kalibutan. Magampo kita alang ni ining kalibutan uban kasing-kasing na kanunayang napunting ni anang walay katapusang gingharian na maabot. Muingon kita sa Amahan, muingon kita, Amahan, dungga kami sa pangamuyo, kauban ang among patron, San Juan Pablo II. Amahan, dungga kami sa pangamuyo, kauban ang among patron sa San Pablo II.
Alang sa mga pangulo sa simbahan, ilabi na ang atong Santo Papa si Francesco, sa atong obispo si Jose, sa atong mga kaparian nga kanunay magpadayag sa gugma o kamatinud-anon sa ilang pagpangalagad sa ingon atong makabot ang kahiusa ug kauswagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo, kauban ang among patron San Juan Pablo II. Alang sa tanang mga misyonero ug mga nagbiya sa ilang panimalay, sa pagdala ug pagpaila kang Kristo sa tibuok kalibutan, ug sa tanang nag-alagad sa atong simbahan, nagmalipayon sila bisan sa daghang pagsulay nga ilang hiaguman, nga unta makalahutay ug malaumon uban sa kadasig sa pagpaabot sa pagbalik sa atong manunubos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo, kauban ang among patron San Juan Pablo II. Alang sa atong mga natibulaag nga mga kaigsuunan sa pagtuo, nga hinaot makaplagan nila ang tinuod nga dalan sa kinabuhi, nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo, kauban ang among patron San Juan Pablo II. Alang sa mga opisyalis sa atong gobyerno, ug alang sa mga Kristiyanos nga nagtrabaho sa mga butang sa panalapi, ug sa mga pribadong patigayo nag-ilang mahuptan ang hiyas sa pagkamaalagaron, ug nga andam silang moalagad sa katawhan, diha sa ilang pagkamatinud-anon ug pagkamahadlokon sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo, kauban ang among patron San Juan Pablo II. Alang sa tanang katilingban, ilabi na sa mga ginikanan nga kanunay silang magabay sa ilang mga anak, ug magani sa alagad sa atong simbahan, aron dili mahisalaag sa unsa man nga klase nga bisyo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo, kauban ang among patron San Juan Pablo II. Nga atong mga batan-on, matandog unta sila pinaagi sa grasya sa Eukaristiya. Sa ingon, itahan nila ang ilang kinabuhi sa pag-alagad sa simbahan, diha sa pagpari ug pagkareliyoso. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo, kauban ang among patron San Juan Pablo II. Alang sa mga igsuon natong nabilanggo, nga natapnan niining COVID-19 virus, mga masakiton, mga tigulang, mga namingaw ug naguol, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, ato silang mailamahan ug matabangan sa ilang tunhay nga pag-angkon sa kagawasan ug kabag-uhan sa ilang giatubang sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo, kauban ang among patron San Juan Pablo II. Nga ihatag ni Kristo ang iyang purong-purong sa katarong ngadto sa atong mga minahal nga mihalina. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo, kauban ang among patron San Juan Pablo II. Ginoo sa tanang kasaysayan, gisalig namo kanimo ang among kahangawa, kay sayod man kami na ang tanang katawhan, kapaanhunan og mga hitabo, lakip man sa imong manggitanong laraw. Itugot ang mga pag-ampo sa imong katawhan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
mga isuon magampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimaya sa liyakanan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tigok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahangyo kami, nga makahatag unta kanamo og pasaylo kining sakripisyo nga amo gihalad sa tinuig nga pangilin ni San Juan Pablo II. Makatagbaw unta kanamo dili lamang niining kinabuhian, kundi makapadangat usab kanamo nganha sa kalipay sa kinabuhi dayon. Amen. Ang Ginoo manaa kanimo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios katunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami sa kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay imo gitugot na magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Pablo II sa ingon nga imo kami gilig-on pinaagi sa palig-ignan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kami gitudloan pinaagi sa iyang pagwali o ginpanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo ug busa uban sa panong sa mga anghel ug mga santos nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos kayo ikaw, Amahan, o bidayog ikaw nga makataranganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak, si Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos na gagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw, mga tao alang kanimo, aron nagikan sa silangan hangtod sa kasakban, usa ka putli nga mga gasa, igahalad alang sa imaya sa imong ngalan. Busa Amahan, aniya ka kining mga gasa, himua kining balaan, pinaagi sa kahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas o dugo sa imong anak, nga si Jesucristo among Ginoo, magisugo kanamo pagsaulog ni ining misteryo. Ni anan gabi siya ginbubuyan, ni kuha siya og pan, ni pasalamat kanimo og bidayeg, ni pikas o mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, ikuha siya sa kalis, ni pasalamat kanimo pag-usab, o midayig, mihatag ini, ngadto sa iya mga tunun-an o giingon. Dawata kini mangingon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago tunhay na kasabukan, ang dugo ngay ula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhat kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Tumahan sa paghandom sa kamatayon, naging antos ni Hesus Kristo sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon na pagkabanhaw sa iyang pagkayag nanha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod na pag-anhi. Nagahalad kanimo nining santos at buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahibot ni pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima, kansang kamatayon nagkapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot na kami ang ginaalimahan sa iyang lawas o dugo, mapuno sa Espiritu Santo o mahimong usa ka lawas o usa ka Espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad na tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria inahan na ulay sang Dios, Birhen sang Santo Rosario, Birhen sang Fatima, uban ni San Jose nga Yabana, uban sa mga apostol, mga martir, uban ni San Juan Pablo II nga among patron sa parokya, ug sa tanan mga santos nga among gisaligan nga motabang kanamo pinaagi sa ilang makunanayong pangaliya nganha kanimo. Itugod amahan nga kining among sakripisyo nga makapahiuli kanamo nganha sa atong panaghinigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco, among Papa, si Jose among obispo, ug ang tanang mga obispo kauban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo ining imong katawhan nga aniya karon sa imong atubangan. Lugto nga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mga puamurong padayuna sa inyong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay, ug ang tanan nga imong mga higala nga hibiya niining kalibutan. Nagalaong kami nga dinha makatadamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala na'y katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanan butang, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Through him we live and live in the unity of the Holy Spirit. All glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pag-ampo sa atong manunubos. Hallelujah.
Lagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan si Montaluoy mahalitay kami kanunay sa sala o mailayo sa tanan kasamo samtang nagapaabot kami ng malagumon sa pabalik ni Jesucristo among Ginoo. Jesucristo na inunda sa inyong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa inyong simbahan, kung sibo sa imong kapuputkon, at kagi kami sa imong kalinaw o kahinusa, ikaw mabuhi hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaw sa kanil. Ipakita kang pakinusunay. Kristiyo, Kristiyo. Tumawag si Jesucristo ang aton manunubos, ang Kordero sang Diyos na nagawagtang sa sala sang kalibutan, bulahan ang lapit sa panghapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang gawas ni Kristo. Amen.
Makampo kita. Ginoong Diyos, ang mga dasa nga among nadawat nining Panguli ni San Juan Pablo II, makatagbaw unta kanamo sa ilang mga bunga o makatabang kanamo dili lamang ining tinabuhian, kundi makapadangat usab namo nanha sa kalipay sa kinabuhing dayon, Panginoon Kristo na among Ginoo. Amen. Mga kaigsoon ng Pulang Kristo, mayong buntag o malipayong nga piyesta sa atundan. Ining nagalipas nga mga adlaw, grabe ang akong kabuon. Kabugat sa akong balatyagon, ilit kay sa lain nga rason kundi aramdaman nga naglain ng panahon tungod sa bagyo nga sinupil na hangtod karon, kusog pa ang hangin, ginapakusog siguro ang habagat. Kaya grabe ang akong pag-ampo. Karon ninyo ngayon ko sa inyong pagampo nga tagaantad maayong panahon aron ang atong Senyor Obispo makangari sa tuwa kay kung dili na pod usa na katuig dali magabisita sa tuwa diri sa Purias ang atong Obispo. Kaya napasalamat una-una sa mahal na Diyos ang banal na Trinidad, ang titulo sa natong parokya, ang Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Pag-umang kapagpasalamat sa ilaha. Paglabaw nga igsoon ang atong patron. Ramtaman nga nasa mga kinasan pandemya, grabe ang atong sakit, pero ang atong patron, aram po nga kanagatuwa ko, hindi magpapaya sa tuwa. Isunod po, gusto ko pasalamatan ang Parish Pastoral Council, kaubanan ng mga kumitiba, o ang mga barangay sitio pastoral councils. Ilay labi na itong panahon nga nagbisita ako para sa preparasyon sa atong kasalugan sa piyesta. Gusto ko pasalamatan ang miyembro sa mga konfrat nga nagtarabang aron kini mangyari. Sunod, gusto ko pasalamatan ang atong mga bisita karon. Una, ang atong Senyor Obispo. Bishop, alam ko, gagmay ang balod, pero dinag ko ang kurba. Kahapon, 50 ka oras, sobrang 5 ka oras sila Bishop, ikan sa aroy, hangtod sa mabining kaya nagsiling bantay, ang po nga ginagin ng kusog. Kaya Bishop, dagang salamat, isa may kalisunan ng paggarin na gimuha ka rin, excited ka pa nga mabisita, magkita kami. Bishop, dagang salamat. Pagkakaw po ang atong mga kapamilaan. Introduce naman sila ni Bishop, pero ang pinakamagulang sa mga rin, ang Parish Priest San Pascual Bayon, si Father Joy Joseph Trabante po. Kaya po sa pinakamagulang. Ang sunod po, ang pinakabata sa aming mga parigari, si Father Ryan Padasas. Nagkamasali po siya, ang Parish Priest San Aridio Fatima sa Panas, Mabini, San Pascual. Alam mo lang uno sa mga parigari sa Purias, sa Bulan, ang Vicar for Rain, magbantay sa mukha. Ang Parish Priest po sa San Isidro, Laurador, si Father Ray Rivera. Kaya, mga brothers, daghang salamat. May gusto ko pasalamatan in a very special way, kaya ang hindi nataga sa medyo nato nga trabaho. Ang Barangay San Ramon, nga nagkasikaso sa gi-prepara, alam punta sa tanan, o galing kayo nakapaplan sa kuina, kami panghatag. Tapos ang Barangay Asitso, Malapinggan, nga hoy ng ulo sa paghikay, kaginisinatili sa pagprepara sa pagkaon, sindaman ng iturin, praturin, daghang salamat. Ang sunod po na ako pasalamatan ng atong electors, Kapirli Aduri, tapos ang atong choir. Daghang salamat po sa inyo kag nagdikorar ng atong altar karon si Brad Dodong. Tapos, may gusto ko pasalamatan, di ko na lang sila pangalan, ang nagpada si mga bugas, lechon, kaging dako kikayo nga pinataba nga baboy para sa piyesta. Sobrang sintilos po sa mga baboy. Daghang salamat, wala ako nag-ayo, pero
nagpadamo. Diyos ang mabalos na lang sa inyo sa inyong pag-share sa inyong blessing alang sa atong piyesta. Sa tanan po nga nag-alagad, naghatag sa ilang oras, blessing, grasya, aron magmalapuson ang atong selebrasyon sa atong pagsaulog sa kapistahan sa atong patron, daghang salamat o Diyos ang ubalos. Gusto ko po pasalamatan ang municipal government sa atong mayor kay nagkaibo kitang emergency kay ang gihuwang nga lansya kang Kapitan Lintoy nakabara ili makuha kag gisugiri kaya dagan ni kagahapon nga sa mayor kag opisyal nga maduhol ang atong senyor obispo sa Arroyo. Gusto ko pasalamatan si Congressman Bong Bravo sa pagpuhong sa sakyan ang mahal si Misha Clato sa Claveria. Pagtapos po yan mga igsoon, pwede mga tanan diri sa likod sa atong kumbento. Kung ako yung makihalapitan kayo, magtigong-daghan, natay pack-lunch, pwede magkuha na lang, kagano na lang sa atong mga panibalay. Sa hiyapon po, dagang salamat o magpayo ng piyesta sa atong tanan. Ang nalimutan ka na kung siya kang gusto ko pasalamatan. Pinapalulog ko na si Reverend Father Raymond Ruiz Garotso. Kaya tungod sa iya, ipadala ang social communications. Kaya kung may oras mo magpasindalan, hindi makita ang kaya provider sa FB channel sa Spirit FM. Kaya Father Ruiz, kasi niya mga kuruna ang karon, ang tulo, mga manoy, dagang salamat. Dapat makakita kag inaway makasilipura sila na piyesa tungod sa atong social communication sa manoy. Nagagawin sa kritisyon ninyo, pagkititani, tapos gawar pa mo, dagang salamat doon sa inyo. Kagana ko galit po, nagkakusan. Pagkita ka i-next in line na atong sinarista, si Seminarian Mark Chavez. Seminary sa San Pascual. Iyang po na ito, kaya dagan ng animon, doon tayo ang mga imumuo. Kaya, lugod, brother, magprepara na sa sarili. Sa iyo po mga ison, dagang salamat, may muta, kung kapitesa sa atong ganan. Ang Ginoo manakaninyo. Manausab kanimo. Ito po ang inyong mga ulo o atong pangayoon ang panalangin sa Diyos. Ang Diyos sa tanang kahupayan magkayunta sa inyong mga adlaw, diya sa iyang kalinaw, umaghatag kaninyo sa mga gasa sa iyang panalangin. Amen. Magluwason ta siya kaninyo kanunay sa tanang kasamo, umagliton sa inyong makasing-kasing diya sa iyang gugma. Amen. Mula bang unta kamo ining kinabuhia, buhong sa mga hatag sa paglaom, pagtuo, pagigugma, o pagugihon diha sa mga maayong buhat, aron mulampos unta kamo pagdangat sa langit na walay katapusan. Amen. I invite my brother Chris to join me in part blessings to all of you present here, to all the parishioners of this parish, around here in Dolias and all over the world. O sa intercession ni San Juan Pablo II nga atong patron, palalangin sa Diyos nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, o Espiritu Santo bukod sa unta kaninyo o magpabiling kanunay. Amen. Tapos na ang Santos ng Misa, ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.